B. Narito ako ngayon sa inyong harapan upang maglahad ng isang talumpati tungkol sa paksang paano mo pahalagahan ang wikang Filipino. Ang ating sariling wika. Ang wikang Filipino ay ang pagkakakilanlan ng ating bansa. Gasgas na gasgas kung maririnig, ngunit tila yata hindi na masasalamin sa mga mamamayang Pilipino ang pagpapahalaga sa wikang ito, na maituturing na sapat upang mailahad ang sentimiento ng ating bayan. Ililista na lamang yata sa tubig na ang wika ay minsang ginamit para makamit ang ating kalayaan. Pahalagahan natin ang wika. Pahalagahan natin ang wika. Oo, pahalagahan natin ang wika. Aminin mo man o hindi, kay daling sabihin, kay hirap gawin. Suriin mo ang iyong paligid. Nagkalat ang mga tao, ang mga mamamayang Pilipino na nagsasalita at gumagamit ng wikang Filipino. Ginagamit ito sa palengke, sa tahanan, sa kalsada, o maging sa akademya ay ginagamit rin ito. Kaya't lumitaw sa aking isipan ng isang katanungan. Isang katanungang, bakit? Bakit may mga taong pilit na tinatanggal ang asignaturang Pilipino sa kolehiyo? Anong dahilan? Nais lamang daw na ilipat ito sa senior high upang ang mga mag-aaral na tutungtong sa kolehiyo ay mabigyang pansin na lamang ang aralin at usaping profesional. Ngunit sandali lamang. Bakit mo tatanggalin ang sariling atin? Bakit mo tatanggalin ang sariling wikang ating kinalakihan? Ang wikang minsan ay pinaglaban ng ilang mga Pilipino na may lakas ng loob na harapin si kamatayan makamit lamang ang kalayaan. Hindi mo ba alam na sa panahon na pinaglalaban nila ang kalayaan, iyon rin ang panahon na ipinaglalaban nila ang karunungan na minsan ay ipinagkait sa atin? Ano pa ang saysay ng pagkakalantad ng bulok na sistema ng edukasyon sa mga nobela ni Rizal noong panahon ng Espanyol kung sa kasalukuyang panahon ay pinagkakait mo ito? Ano pa ang saysay ng winika ni Rizal na ang hindi marunong lumingon sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isda? Subukan mong basahin, subukan mong unawain, subukan mong intindihin, at subukan mong tuklasin ang kronolohiya ng mga batas pangwika. Ang batas pangwika ng biak na bato ng 1897 na kung saan ay nagkasundo ang mga katipunero na gawing wikang opisyal ang wikang Tagalog. Sa kasalukuyang panahon naman ay ang buwan ng Agosto. Pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Sa ganoong paraan ay napapakita natin ang ating pagpapahalaga sa ating wikang Filipino. Kaya't sana masalamin din sa iba ang pagpapahalaga na laging nasa diwa ng ating lahi. Bigla ko tuloy naalala noong unang taon ko noong high school. Bumili ako ng isang panulat na nagkakahalaga ng 6 na piso sa isang tindahan nang marinig ko ang hinaing ng isang kolehiyala na may kaututang dila. Dahil sa lakas ng kanilang mga dinig, narinig, syempre, narinig ko ang kanilang usapan. Pinaghihimutok ng isang kolehiyalang ito na ang pagsusulit niya ay mahirap sa asignaturang Pilipino. Lalong-lalo na sa paggamit ng NANG, nanang, at NG, nanang. Kung tutuusin, hindi pa man at wala pa man tayo sa kolehiyo ay pinag-aaralan na natin ang bagay na iyon. Kaya napatanong na lamang ako sa aking sarili. Bakit sila mahihirapan sa asignaturang Pilipino, gayong kung tutuusin ay dapat na mas madali lamang iyon para sa kanila dahil sa kanilang edad at dahil ang Pilipino ay sariling atin. Kaya napatunayan ko ang isang bagay. Napatunayan ko na madaling makalimot ang tao. Ngayon, kung tatanggalin mo ito, nakatitiyak ka ba na mananatili ito sa susunod pang mamamayang Pilipino? Isa pa sa aking napansin bilang isang baguhang manunulat ng mga nobela sa panahon ngayon, minsan ay naitatanim sa isipan ng isang manunulat
na ang mahusay na paggamit ng Ingles sa kanilang mga akda ay nakadaragdag ng karektan nito. Tila matalino ka na kapag nagawa mo iyon. Kaya nga nabuo ang sinasabing Taglish na kwento, pinagsamang Tagalog at Ingles. Ngunit sandali muli. Hindi tayo nagkakaintindihan, hindi tayo nagkakaunawaan. Hindi lamang ang salitang dayuhan, hindi lamang ang wikang banyaga ang magiging daan upang makamit natin ang katalinuhan o karunungan. Hindi ang matatayog na salitang Ingles ang magpapatunay na nagtataglay ka ng karunungang mayroon ng iba. Huwag mong piliting baguhin ang sariling dila para sa ikatutuwa ng iba. Hindi naman masama ang maghangad na matuto ng ibang wika. Ngunit ang hindi maganda, lalo at Pilipino ka pa, ay mas iisipin mo na mas higit ang ibang wika kumpara sa sariling wika na kinalimutan mo na. Kaya sana ay intindihin mo, sana ay unawain mo muna ang sarili mong wika. Kung gusto mong makaunawa at magpaunawa, intindihin at alamin mo muna ang sariling kinalakihan mo, ang sariling wikang kinalakihan nating lahat. Ang natututunan natin sa paaralan ay mahalaga, ngunit ang kaalaman na lagpas sa pader ng ating mga silid-aralan ay higit na mas importante. Isa na rito ang pagpapahalaga at pagmamahal. Simulan nating ibigay iyon sa ating sariling wika, sa wikang Filipino. Iangat natin at huwag kalimutan ito. Huwag nating iwaksi sa usaping profesional ang wikang Filipino. Gamitin sa batas, gamitin sa Kongreso, gamitin sa Senado. Ipaalala at isigaw sa mga taong namamahala doon sa Malacanang na minsan ang wika ay ginamit upang makamit ang kalayaan, na ang wikang Filipino na ginagamit natin sa pagpapahayag ng ating saloobin at mga opinyon ay minsan nang naging daan upang makawala tayo sa mga taong nananamantala. Kaya't marapat na hindi ito alisin, bagkus ay dapat pang pag-unlarin at pagyamanin. Dahil ito ang diwa ng ating pagka-Pilipino at kailanman hindi mawawala. Wikang Filipino, sentimiento ng bayan.